Sa linya na nga po, ano nga bang stand ng MMDA dito po sa panukala na day-long ban ng pagpapark po sa mga kalsada sa Metro Manila? Attorney Romando Artes, ang chairman po ng MMDA. Good morning po, Attorney, Chairman. Magandang umaga po, DJ Chacha, at sa inyo po, Kated, at sa inyo pong tagapakinig. Oo. Una muna, Chairman, thank you po sa pagpayag po sa panayam ngayong umaga. Alam namin medyo abala kayo, lalo na naglabas nga po ng pahayag ang DILG na hopefully daw by September 1, meron na po talagang unified no parking scheme na mangyayari o na nakalatag. Pero kayo po, ang posisyon ng MMDA dito sa day-long ban, sinasabi nyo, partial ban lang muna tuwing rush hour. Para po sa inyo, bakit ito po ang sinasuggest nyo kaysa yung day-long ban na sinasabi po ng DILG? Unang-una po, alam naman po natin marami tayong mga kababayan na wala pong paradahan at yung ating pong transportasyon, yung mass transportation ay lalo na yung subway ay hindi pa po naman gumagana. Marami pong mahihirapan yan at pati po sa implementasyon. Kailangan lamang naman po during rush hour na cleared yung mga karsada po natin dahil yan po talaga yung busy at napakarami po talaga sasakyan na umiikot sa buong Kamaynilaan. Sa amin nga pong tala, nasa 3.6 million a day ang sasakyan na umiikot pong araw. Pero ang bulk naman po niyan ay during rush hour, particularly mga 7 to 10 ng umaga at ganoon din po 5 to 8 p.m. So, ang amin po namang lang hiling ay pag-aralan po, baka po pwedeng during peak hours lamang or rush hour ipagbawal. At ganoon din po, payagan particularly yung gabi, mga 10 o'clock to 5 a.m. At may kahilingan din naman po yung mga mayors natin na yung mga talagang tertiary roads na nasa loob na po talaga at hindi naman po ginagamit ng ating mga kababayan para tumawid ng kabilang lugar ay i-exempt. So, pag-uusapan po namin yun. Sige po. Attorney, bago ko itanong kung saan bang mga kalsada ito, anong oras po ba yung partial ban na gusto nyo po sanang isuggest na rin at gawin, saan po ba nanggaling itong suggestion na ito? Ito po ba'y galing mismo kay DILG Secretary John Vic Remulla? Paano po ba? I mean, may study po ba ito? Kaya po ba niya ito na isuggest? Or lumabas na lang po ito sa isa sa mga meetings ninyo? Well, napag-usapan po yan before noong bago pong upo si Secretary Remulla. At kasama po kasi siya sa pagpupulong regarding traffic. At yan po ay ang inisyatibo ng DILG para nga po makatulong na magkaroon ng kaayusan, lalong-lalo na po sa daloy ng traffic, na maalis po lahat ng obstruction sa daan. So, yan po ay inisyatibo ng DILG po. So, kay ano nga po ito galing? Kay Secretary John Vic, kumbaga, sa isa sa mga meetings nyo, before pa, nasabi na rin po niya ito? Opo, na hindi naman hindi ko po matandaan kung nasabi niya exactly yan. Pero napag-usapan po na kailangan talagang alisin yung mga obstruction dahil kami po ay humingi ng tulong sa kanya na hopefully yung pong mga nalilinis na karsada, pag nalinis po namin ay sana i-maintain po lalong-lalo na ng barangay. So ito po siguro yung isang way niya para tulungan kami. Oo. So inisyatibo niya po ito, pero ito po ay napag-usapan namin. Oo. Chairman, nung time na bringing up po ito ni Secretary John Vic, ano pong naging stand nyo doon? Kasi dito sa pinakabagong mga balita, kung ito'y napag-usapan pa lang naman before, may sinasabi na po kasi siya agad na dapat merong unified no parking scheme bago mag-September 1. Bakit po parang mabilis yata ang mga pangyayari? Hindi naman po siguro dahil kung inyo matatandaan, meron naman pong previous issuean si Secretary Anyo noong pong nakarang administrasyon
na nagbabawal na po ng kahit anong obstruction. Hindi nga lang po specific na regarding parking. So, all obstruction po sa daan, kung natatandaan nyo, nagmamaso pa nga noon ng mga pader na nakaharang, talaga nagdi-demolish. So ito lang po siguro, nag-focus ang ating kalihim ng DILG, particular sa parking dahil mas malaki po ang nasasakop niya kasi karsada na mismo. Opo, Na opo. minsan nagdo-double parking, hindi na talaga madaanan. Ilalagyan ng halaman para harangan yung mga sasakyan, proteksyonan yung nakaparada. At ako po ay sumasang-ayon sa kanya na ang karsada po ay ginawa para daanan either ng tao, sa pedestrian, at mga sasakyan. So, hindi po talaga dapat paradahan. Ako po ay nag-agree po sa kanya dyan. At kami naman din po ay, yun din naman po kami, kami po ay sang-ayon din dun sa gustong mangyari syempre ng DILG at MMDA. Naibsan po talaga yung traffic na nararanasan natin dito sa Metro Manila. Pero hindi po ba parang masyado nga yatang minamadali po ito ngayon? Though sabi nyo, meron na rin naman pong implementation ng no parking sa ibang mga kalsada po natin. Dito po sa bago na gusto sanang ipatupad, ano-ano pong mga kalsada ang planong isama na bawal na mag-park at may final na po ba, attorney, kung ang i-implement po ay yung day-long ban na sinasabi ng DILG noong una o yun pong partial ban na sinasuggest nyo po? Well, napagkasundoan naman po doon during the Metro Manila Council meeting na mag-create kami ng technical working group. In fact, mag-meet na po yan anytime this week. Inaayos lang po yung invitation. Linawin ko lang, unang-una, sa part po ng MMDA, meron na po kaming existing na ban sa mga pangunahing lansangan na under our jurisdiction, plus mabuhay lanes. Dito ba? Ito po kasi, minsan kasi may mga LGUs po na may mga ordinansa na pumapayag magpa-park, one-side parking, kahit sa major thoroughfares, especially yung outside our jurisdiction na, which is yung pong mabuhay lanes at yung major thoroughfares po. So, yun po yung kailangan i-revisit. Pagtingin po naming lahat, particularly ng DILG, upon recommendations po ng MMDA na kailangan po wala nakapark doon sa mga kasadang. Kailangan pong baguhin siguro yung ordinansa na ipagbawal. Kasi po, yun po ang nagiging conflict. Minsan, sasabihin na ba may ordinansang pinasa dito, either barangay or ng city, na pumapayag doon sa particular street na yon. So, kailangan po siguro namin isa-isahin yan. At ni-require naman po namin during sa pagpupulong na yon na mag-submit po or maghanda yung ating mga LGU. Metro Manila Mayors. Na sabihin po sa amin kung ano yung feeling nila na hindi naman necessary na isama doon sa ban po. Meron po ba tayong target kung yung technical working group na binabanggit nyo nga po, Chairman, kung kailan po yung tapos ng review nyo at maging yung isasubmit sa inyo nitong mga Metro Manila Mayors para ma-implement na po ito kung sakali man ngayong taon po ito ipatutupad? Well, ang napag-usapan po namin ni Sec. John Dick ay within 2 weeks kailangan magkaroon na ng final dahil kailangan pa rin po naman namin siyempre i-educate yung ating mga kababayan kung ano po yung magiging final na resolution or guidelines para dito. 2 weeks po and then yung 2 weeks na po na yan, pumayag naman po ba yung mga Metro Manila Mayors po natin dyan? Handa na po kaya sila dyan kung sakali? Well, tingin ko naman po dahil alam naman na po nila kung ano yung mga karsada na necessary. At sa tingin ko naman po na tutuwa sila na yung inisyatibo ay galing sa national government dahil nahihirapan din po sila syempre sa pag-regulate ng kanilang mga constituents. Unlike po sa amin dito sa national, medyo hindi pangkalahatan po kasi kami. Hindi limited yung aming thinking doon sa particular lugar or constituency. So,
ang tinitingnan po namin diyan, hindi lamang yung nakatira doon sa lugar, kung hindi lahat po ng gumagamit ng lansangan. Paano po kaya yung katulad dun sa mga pahayag ni San Juan Mayor Zamora? Sinasabi niya dun sa kanila baka hindi daw po feasible. So ang mangyayari po nito pag nagkaroon ng implementation yung bawat Metro Manila mayors, iba-iba pa rin po yung scheme na susundin depending dun sa magiging desisyon ng mayor kung saang mga streets o kalsada ang dapat isama po dito sa no parking na talaga. Well, kailangan tingnan namin mabuti. Ang mangyayari po kasi niyan ay recommendatory yung mga mayors. Kasi po, kung inyong matatandaan doon po sa Pejudat case na naging final na po yung decision ng Supreme Court, sinasabi po doon na MMDA po yung may jurisdiction insofar as traffic matters are concerned dito po sa buong NCR. So kami po, in effect, sinasabi po ng Supreme Court na kami dapat yung nasusunod. Mag-decide, opo. So, opo. pero we have to strike din a balance naman po na tulad po ng komersyo, syempre, kailangan din po tingnan yung pong, yun nga, pampublikong transportasyon and all. So, babalansin po namin yan sa technical working group po. So in the end, Chairman, parang sinasabi niyo po, the mayors can suggest, but in the end, MMDA ang magde-decide kung ito bang kalsada na ito ay dapat nating isama dyan sa no parking na iyan. Tama po, kasi we'll have to review at tingnan yung justification at kung sa amin pong pag-aaral ay kailangan pong no parking doon sa isang lugar, ay didesisyonan po namin yan. Ayon po sa mas maraming makikinabang po. Oo. And with this 2 weeks time, Chairman, kaya na po itong gawin ng MMDA? I mean, may mga data available na po kayo to figure out kung alin-alin talaga mga kalsada ang dapat ipagbawal na yung pagpapark? Meron naman po at meron din naman po datos niya ng mga mayors. It's just that pag ni-recommend po sa atin sa technical working group, we just have to double check it at tingnan po na kung base sa datos namin ay kailangan nga po na magkaroon ng ban doon sa particular na kalsada. Kung sakali pong maipatupad po ito, pagka napagkasunduan na po ng mga Metro Manila mayors natin, MMDA at DILG, na okay na tayo sa mga kalsada, paano naman po ninyo sisiguruhin na yung implementation at interpretation pagdating sa bawat lungsod magiging maayos po? Well, una-una po, ang mga enforcers naman po ng bawat lokal na pamahalaan ay dinedeputize po namin. So, in effect, meron po kami supervisory authority over them. Pangalawa po, may ilulunsad po kami programa kung saan i-expand po namin yung NCAP natin na instead na mano-mano po yung ginagawang operations tulad po ng ginagawa ni Mr. Gapco at ng SCOG, ay gagamitin po natin yung pong ating mga body cameras. Yung mga body cameras po kasi natin, real time na monitor po yan sa ating command center, even yung usapan ay naririnig. So huhulihin po natin yung mga illegal na nakapark through body cameras na po sa NCAP dito po sa ating command center. So inaayos lang po namin yung panuntunan para dyan. At we will launch soon. Maybe we will coincide it with the parking ban po ng DILG. Okay. Parking ban, sabi nyo nga po para sa inyo mas okay yung partial hour. Tama po ba ang suggestion nyo 7 to 10 a.m. in the morning and then 5 to 8 p.m. or posible pa pong magbago to, Chairman? Pwede pa pong magbago. Fluid naman po yan at base po sa magiging discussion natin sa mga mayors, yun po kung ano mapagkasundoan namin na panuntunan nga po. Yun po ang susundin. So, pwede pa po magbago yan. Pwede rin po mangyari na between 7 or 6 to 8. Yung mga ganun po. Oo, so, depending pa marami rin po. pa pong pwedeng depende Tapos, po sa magiging katuwang nyo rin po dito, Chairman, ang mga barangay chairman sa iba't ibang lugar para siguradong ma-implement po ito kasi alam mo naman po dito sa Pilipinas, nandiyan ang batas natin. Pero sa implementation po tayo nagkakaroon ng problema.
At ano Tama po po, ang kasi nga po, magiging sige po, Chairman. yan nga po yung actually hiniling namin kay Secretary Remulla. Sabi ko po, maganda po na pagkakatapos po namin i-clear at mailabas yung nga pong parking ban, ay ma-inform yung mga barangay kasi po sila yung may presence sa ground. Napakalaki po ng Metro Manila, hindi naman po namin kayang bantayan lahat. So yung barangay po ang pinaka-epektibo na magpatupad nito. At sabi ko nga po sa kanya, before, natatandaan ko po, pag hindi sumusunod yung barangay ay binibigyan po ng sanksyon ng DILG. So, dapat po siguro sa pagpapatupad po nitong parking ban ay ganon din po ang mangyari na kung hindi po ipapatupad ng mga barangay officials, ay dapat po magkaroon po ng sanksyon. So may sanction si Chairman, pero ang sanction po ng mga hindi susunod na mga motorista, yung may-ari ng sasakyan, kung sakali mang mag-park pa rin by the time na implemented na po ito, anong posible nilang kaharapin? Well, dalawa po yan. Tayo naman po sa ating Metro Manila Traffic Code ay meron po violation na illegal parking. Dalawa po klase yan. Yung attended, kung saan may tao po na nakapark, na may driver, ay 1,000 po ang penalty niyan. At kung wala pong driver, ay 2,000 naman po. So, medyo mabigat-bigat din po yung penalty niyan. So, kailangan po talagang sumunod yung ating mga kababayan. Okay, sige. So, naiklaro mo na yan, Chacha, yung issue ng pagbabawal sa parking. Nabanggit ni Chairman yung ako'y naobligang sumingit dito kasi may binabanggit siya na meron naman talagang mga batas na na kanilang ipatutupad. Pupuntahan ko ito, Chairman, itong usapin po ng basura. Opo. Chairman, hindi may tatanggi, no? Ang daming pasaway, ang dami talagang sakit sa ulo itong mga kababayan natin na walang disiplina, etc. But at the end of the day, wala ho tayong maaaring sandalan kundi gobyerno. So, pag pinag-usapan natin po ang batas, Chairman, I'm sure kayo pamilyar dito po sa ating Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Doon po naman klarong-klaro ang provision, LGU ang dapat nagpapatupad, no? Ang local government code at may kaparusahan sa mga nagtatapon ng basura sa kung saan-saan lang. So, paano kaya ito na ang sisi po ninyo, ng presidente, sa mga nagtatapon ng basura? Opo, yan naman po ay lagi namin na pag-uusapan. Ang problem po namin at sa amin pong obserbasyon, yung pong mga nakatira mismo sa tabi po ng tubig o yung iba nga po nakapatong na sa daluyan ng tubig, sila mismo po yung nagtatapon. At normally sinasabayan pa nila kung kailan malakas ang ulan, ay doon nila tinatapon yung basura para po maagos at hindi po maipon sa tapat ng kanilang bahay. Napag-discussan po namin ito ng mga mayors. Nahihirapan din po kami na i-monitor itong mga kabahayan na ito dahil una-una nasa loob po sila at ginagawa nila po yung pagtatapon nga po pag malakas ang ulan at sa gabi. So, hindi po talaga namin mabantayan. Kami naman po sa amin po ring pag-aaral, very efficient naman po yung hauling ng basura. Kailangan lamang po talaga ilabas sa tamang oras, sa tamang lugar. Pero may mga kababayan po tayo na mas pinipili na itapon po sa daluyan ng tubig yung mga basura. Okay. Opo, kaninyo yung mga nakatira po sa gilid ng ating mga waterways. No? Iba nga nakatuntong pa dyan. So, again, pupunta ka pa rin sa gobyerno. No? Bakit hinahayaan doon sila? Ito lang po kasi para natin mailatag itong problema sa basura na tinutukoy lagi, no? Na isa sa mga dahilan kung bakit barado ang mga kanal, drainage, etc., mga flood control projects, etc. So, yun po yun. Hanggat hindi siguro tumutugon ang mga LGUs dito at barangay, parang lalabas dyan, Chairman, na ito pa rin po yung ating problema kahit na ilang pang bilyon ang ilaan natin pera sa flood control natin. Opo. In fact, kapit sa Metro Manila Flood Management Project na funded po ng World Bank,
kasama po yan yung relocation ng mga informal settlers. On our part naman po, yung mga communities po na nasa mga waterways ay atin pong in-empower yung mga barangay through yung grocery palit po ng basura. So, hopefully, unti-unti, at may mga improvements naman po kami nakita, particularly ko saan namin na-implement yung nga pong proyekto na yan. And hopefully, unti-unti po, mahirap pong baguhin yung nakasanayan. So, again, tama po kayo, responsibilidad po yan ng pamahalaan na mag-impose po talaga ng strict penalty and enforce po yung Solid Waste Management Act ng mas maigpit at mas minipin po. Nabanggit nyo Metro Manila Flood Management Project na funded ng World Bank. Mismo po itong DepDev nagsasabi na isa ito sa mga high-profile infrastructure projects po na ang classification nga po ay sobra na ang delay, Chairman. Dalawa po kasi tatlo yung component po niyan. Yung biggest component po niyan na yung sinasabi pong phase 1 na na-flag na ay ng DepDev ay hindi po sa amin yan, Kated. Opo. Component to po kasi kami, Kated, na yung pong audit sa amin ng World Bank mismo at ng COA maayos po at maganda po yung pagkaka-audit sa amin. Meaning, yung audit po sa amin ay satisfactory at yung pong sa World Bank ay satisfactory at yung pong sa COA ay unmodified po yung opinion sa amin. Apo. Sige, hindi ko na po tutunghayan po itong mga ganito pong uri ng kumbaga mga sinasabi na mga komento daw ho ng COA etc. But basically po, when we talk about government, we talk government as one government, Chairman. Kasi nga itong flood problem natin, hindi lang ho ito toka ng MMDA, toka ho ng DPWH, toka din po ito ng LGU, lalo na po sa usapin po ng pangangalaga sa tamang pagtatapon ng basura. Salamat po sa inyong panahon, Chairman. Salamat po, Kated, at salamat po, DJ Chacha, at magandang araw.